Chapter Genesis 3. Ang ahas nga ay lalong tuso kay alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaoy ay magdidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay kahoy ng mabuting kanin at nakakalugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ng kanyang asawa kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilala sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanyang sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narito ako ang inyong tinig sa halamanan. At ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ang aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganit sa parang. Ang iyong tiyan ay ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At sa papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalubayan at ang iyong pagtilihi, manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y magpapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyo'y dinidinig ang iyong tinag ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain, niyaon sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang.
Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ay naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotan balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang taong naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay, kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang ang kanyang bukirin ang lupain, pinagkunan sa kanya. Ano pat tinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang kanyang kirubin at ang isang nagniningas na tabak at umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Ang kwento na to, kung hindi lang naging matigas ang ulo ng babae, siguro ngayon ang mga tao ay naging mabuti. Pero sapagkat may ahas, talagang aahasin. Lahat na nangyayari ngayon sa mundo ay galing din sa kundi demonyo, galing sa dyablo. Kaya kung kayo ay gagawa ng masama, huwag kayong mandadalahig, ibig sabihin mandadamay. Kaya kung naiintindihan nyo ang mga salita ng Panginoon, tatapwat makikita nyo at mararamdaman nyo kung ano ang mga kasulatan na nasa Bible. Pero dahil maraming hindi nakakaalam sa Bible, sapagkat hindi nila alam kung ano ang mga katagang na inihatid ng sinaunang tao, sapagkat ang sinaunang tao ay naghatid kung ano ang mga salita ng sinaunang panahon na itinalaga at inilagay ng taong sinaunang kwento ng amang nasa langit. Hindi natin alam kung sino at ano ang mukha niya, sapagkat ang Espiritu ay nasa sayo. Kung ikaw ay mayroong puso, ibig sabihin ay nasa puso mo ang Panginoon. Pero kung wala kang puso, ibig sabihin ay dyablo ang nasa sayo. Sapagkat kung hindi mo aayusin ang buhay mo, malalagay ka sa langanin. Kung ako sa inyo, magbago na po kayo. Ito po ay inihahatid ko lamang ang aking kaalaman, sapagkat narito tayo sa mundong ito, may pangalawang buhay pa po na kailangan nating harapin, sapagkat ito ay marami tayong nararanasan dahil tayo'y buhay. Sa pangalawang buhay, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, sapagkat hindi pa tayo nakakarating ng pangalawang buhay. Bakit? Kasi hindi ka papatay. Ngayon, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung saan. Kasi dalawang bagay, una't bagay, dalawang pagpipilian mo. Kung doon ka sa masama ang ginagawa mo, mapupunta ka saan? Ikaw ang nakakalam kung saan mapupunta ka. Ngayon, kung gusto mong maging mabuti ang iyong ginagawa, mapupunta ka sa kaayusan na pupuntahan mo.
Ngayon, nasa sa'yo lamang kung